Nakalimutan niyang gumamit ng serving chopsticks. Direkta niyang itinapon ang kanin kasama ang isda. Sabay niyang itinapon ang platong isda na nakuha ko. Hindi niya ginalaw kahit isang subo. Kahit na, kailangan pa niyang gumawa ng ilang patong ng proteksyon. Kaya 3 taon na kaming kasal pero wala pa ring anak. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Tinitigan ko ang bakanteng mangkok sa harap niya. Masarap ba? Asawa, hindi maubos ni Zushu. Marami pang natira. Ayokong masayang ang pagkain. Kaya kinain ko na. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, di ba sabi mo overtime ka ngayon? Tapos na agad ang overtime mo. May bigla ang pagbabago sa proyekto. Kaya hindi na kailangang maghabol ng trabaho. Mrs. Cheng, hindi ka pa nakapagtrabaho. Karaniwan ng ganitong bigla ang pagbabago sa proyekto. Tinanong ba kita, bakit ka sumisingit? Agad na nagmukhang naaapi si Meng Zushu. Hinawakan ni Cheng Yuan ang kamay ko. Sige na asawa, gutom ang dalaga kaya dinala ko lang siya kumain. Magkatrabaho lang kami, huwag mo siyang takutin. President Cheng, busog na ako. Ihatid mo na ako pauwi. Mahirap kumuha ng taxi sa oras na ito. Asawa, hindi ka naman galit di ba? Pwede ko bang ihatid muna si Zushu pauwi? Agad na isinama ni Cheng Yuan si Meng Zushu. At umalis nang hindi lumilingon. Nagkunwari akong walang nangyari. Nagpatuloy akong kumain at mamasyal kasama ang best friend ko. Kinabukasan, malapit nang matapos ang trabaho. Direkta akong sumugod sa President Office. Huwag na kayong magtrabaho. Maaga tayong uuwi ngayon. Ililibre ko kayong lahat ng masarap na pagkain. Walang gumalaw kahit isa. Hanggang sinabi ni Cheng Yuan, mag-out na kayo. Saka lang ibinaba ng lahat ang trabaho nila. At sumama sa akin sa hotel. Masaya ang kainan na iyon. Nang makita kong ibinaba na ng huling tao ang chopsticks. Tinanong ko, busog na ba kayong lahat? Sinabi ng lahat na busog na sila. Pinakuha ko sa waiter ang isang malaking mangkok. At inilagay sa harap ni Cheng Yuan. Pagkatapos tumayo ako, at ibinuhos ang mga tira sa mangkok ng bawat isa. Mga tirang kanin, lahat sa malaking mangkok sa harap ni Cheng Yuan. Mabilis na puno ang malaking mangkok. Hindi makaintindi si Cheng Yuan habang nakatingin sa akin. Kainin mo, di ba ayaw mong masayang ang pagkain? Kung ganoon, kainin mo lahat ng tirang pagkain. Ng mga kasamahan sa President Office. Asawa, busog na ako. Basta ngayong araw, ang pagkain sa mangkok na ito. Kung hindi mo uubusin, huwag kang umasa na makakaalis. Mrs. Cheng, 3 taon kang naging full-time wife. Hindi ka tumitingin sa presyo kapag namimili. Lahat ay dahil kay President Cheng. Ngayon dahil lang sa maliit na bagay. Pinapahiya mo si President Cheng. Napakawalang modo mo talaga. Asawa, kumain ka. Bakit ang tira ni Meng Zushu kaya mong kainin? Pero ang tira ng ibang empleyado ay dinidiri mo. May special treatment ka pa. Tiningnan ako ni Cheng Yuan. At tiningnan ang malaking mangkok ng tira sa harap niya. Nag-alinlangan siya sandali. Sa huli, kinuha pa rin niya ang chopsticks. At isinubo ng malalaki. President Cheng, huwag ka nang kumain. Masasaktan ang tiyan mo niyan. Bakit ka sumusunod sa kanya? Isa lang siyang babaeng walang kinikita. Anong karapatan niyang utusan ka? Huwag ka nang kumain, hindi ka niya iniintindi. Ako ang naaawa sa iyo. Mahilig kang maawa sa asawa ng iba, di ba? Kung ganoon, ikaw ang kumain para sa kanya. Maliit ang sikmura ko. Hindi ko talaga kaya. Sinasadya mo lang akong pahirapan. Kung ganoon, tumahimik ka. Kumuha pa ako ng isa pang pares ng chopsticks para kay Cheng Yuan. Di ba mahilig kang kumain? Tinanggap ni Cheng Yuan ang chopsticks. At nagpatuloy sa pagsubo. Hindi na niya malunok. Paulit-ulit siyang nasusuka. Sa huli, hindi na niya kinaya. Yumuko siya at sa muka. Umiyak si Meng Zushu sa awa. Habang tinatapik ang likod ni Cheng Yuan, sinisisi niya ako. Ikaw na babae ka. Hindi ka karapat-dapat maging Mrs. Cheng. Hindi ka lang walang naitutulong kay President Cheng. Lagi ka pang nagwawala ng walang dahilan. Pinapahamak mo siya, hindi ako karapat-dapat. Ikaw ba ang karapat-dapat? Gusto mo na bang pumalit ngayon? Malinis ang relasyon namin ni President Cheng. Relasyon sa trabaho lang. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Paano mo patutunayan? Bakit hindi ka na lang mag-resign? Bakit ako magre-resign? Maayos naman ang trabaho ko. Tanggol ka na. Natigilan si Meng Zushu. Pagkatapos ay nagmukhang parang iiyak na. President Cheng. Fan Yao, wala kang karapatang tanggalin ang empleyado ko. Direkta akong lumapit kay Meng Zushu. At sinampal siya ng 2 beses. Malandi. Wala akong posisyon sa grupo. Totoong wala akong karapatang tanggalin siya. Pero bilang asawa mo, may karapatan akong sampilin siya. Agad na niyakap ni Cheng Yuan si Meng Zushu na umiiyak ng malakas. At pinrotektahan sa yakap niya. Fan Yao, hindi ko na alam ang gagawin. Fan Yao, sobra ka na. Siguro noong nahuli ko siyang kumakain ng tira ni Meng Zushu. At nakita ko iyon, may kaunti pa siyang konsensya sa akin. Pero ngayon, dahil masyado kitang pinapalayaw dati, kaya naging ganito ka kawalang batas. Bilang parusa,
Ipapahinto ko ang lahat ng card mo. Si Meng Zusho na umiiyak pa kanina. Nang marinig niya, na ipapahinto ang lahat ng card ko. Hindi mapigil ang tumaas ang sulok ng labi niya. Hindi yata maganda yan, President Cheng. Ngayon dapat si Madam ang manlilibre. Kung ipapahinto mo ang lahat ng card niya, paano siya magbabayad? Ang kainang ito ay hindi bababa sa 10,000. Sapat na iyon para magsampa ng kaso. Kung hindi makabayad si Madam, baka dalhin siya ng pulis. Fan Yao, humingi ka ng tawad kay Zushu. At hindi ko nahahabulin ang nangyari ngayon. Ako ang hihingi ng tawad sa kanya. O baka nababaliw na ako. President Cheng, huwag kayong mag-away ni Madam dahil sa akin. Isa lang akong maliit na assistant. Ayos lang kahit maagrabyado ako. Madam, kasalanan ko lahat. Huwag ka nang magalit kay President Cheng. Ako ang hihingi ng tawad sa iyo. Sa labas, hinawakan ni Meng Zusho ang palso ko. Pero sa totoo, malakas niya akong kinurot. Sobrang sakit. Itinulak ko siya palayo. Lumayo ka. Sa totoo, hindi naman ako gumamit ng lakas. Pero lumipad pa rin si Meng Zusho. Bumagsak siya sa mesa, at nadala niya ang mga plato, at mga mangkok sa sahig. Siya mismo ay natambarin. Napuno ng mantika ang katawan niya. Nasugatan pa ang kamay niya. Nang nabasag na plato, tumulo ang dugo sa sahig. Fan Yao, sobra ka na. Itinaas ni Cheng Yuan ng kamay at sinampal ako. Napalingon sa gilid ang mukha ko sa lakas ng sampal. Bulag ka ba? Siya ang malakas na kumurot sa akin. At hindi naman ako gumamit ng lakas. Nagpanggap lang siyang bumagsak. Tinulungan ni Cheng Yuan si Meng Zusho na tumayo mula sa sahig. Gamit ang scarf na ibinigay ko sa kanya. Noong birthday niya, binalot niya ang dagwang kamay ni Meng Zusho. May pangalan niya sa scarf na iyon. Ako mismo ang nagberda. Ngayon ang dalawang karakter na iyon ay nabahiran na ng dugo ni Meng Zusho. Tera na, inakbayan niya si Meng Zusho. At umalis nang hindi lumilingon. Ang iba ay sunod-sunod ding nagdahilan. At mabilis na umalis lahat. Sa napakalaking private room, ako na lang ang naiwan. Kumatok ang waiter at pumasok. Magbabayad na po ba kayo? Kinuha ko ang card sa bag ko para magbayad. Sinubukan itong ice swipe ng waiter. Lumabas na kulang ang balance. Pasensya na, ma'am, hindi magamit ang card na ito. Pinalitan ko ng isa pang card. Kulang pa rin ang balance. 7 card lahat, walang kahit isa ang magamit. Si Cheng Yuan, talagang pinahinto niya ang lahat ng card ko. Tiningnan lang ako ng waiter. Ma'am, wala po ba kayong ibang paraan ng pagbabayad? Sinubukan kong tawagan ang best friend ko. Pero hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Hindi rin siya nagre-reply sa WeChat. Ako at ang waiter ay awkward na nakatayo lang doon. Huwag kang mag-alala, siguradong magbabayad ako. Naiinip na ang waiter. Tinawagan niya ang manager gamit ang walkie-talkie. Manager Wu, may isang kumain dito nang hindi nagbabayad. Dumating ang hotel manager kasama ang pulis. Miss, sumama po kayo sa amin. Sinikap kong magpaliwanag sa pulis. Pero sa tingin nila, palusot lang lahat iyon. Dinala ako sa police station para kumuha ng statement. Sa oras na iyon, sa wakas tumawag ang best friend ko. Pagkalipas ng 20 minuto, dumating siya sa police station at binayaran ang bill para sa akin. Saka lang ako nakalaya, paglingon ko sa pinto ng police station. Bigla akong natawa. Ang nag-iisang tagapagmana ng Fayu Group ay nadala pala sa police station dahil hindi makabayad ng bill. Kapag kumalat ito, pagtatawanan ako ng lahat. Dati ang pangarap ko ay maging munting asawa. Ngayon napagtanto ko na maging munting asawa, parang mas mahirap pa kaysa maging strong woman. Mukhang mali na ang pinili ko mula pa sa simula. Pagbalik ko sa pintuan ng bahay, may isang pares ng high heels ng babae. Iyon mismo ang suot ni Meng Zusho kanina. Narinig ni Cheng Yuan ang ingay at lumabas mula sa kwarto. Sakto kaming nagkatitigan. Wala akong sinabi. Direkta akong sumugod sa kwarto. At nakita ko si Meng Zusho na hubad ang mga binti. Suot ang puting polo ni Cheng Yuan. Sakto lang lampas baywang ang polo. Ipinadala mo ang asawa mo sa istasyon. Tapos dinala mo ang assistant mo sa bahay. Cheng Yuan, ang galing mo na ngayon. Huwag kang magkamali ng isip. Nadumihan lang ang damit ni Hihi. Sakto malapit ang hotel sa bahay. Kaya dinala ko siya rito para maligo at magpalit ng damit. Di ba ayaw mo na may humahawak sa gamit mo? Kaya pinasuot ko sa kanya ang akin. Di ba may pagka-germaphobe ka? Magkahiwalay pa nga ang laban ng damit natin. Pero ngayon suot niya ang damit mo. Ibig sabihin sa akin lang pala ang kartihan mo sa linis. Tama ba, Mrs. Cheng? Huwag kang magkamali ng isip. Sabi ni President Cheng, ibibigay niya sa akin ang damit na ito. Hindi na niya ito isusuot ulit. Tinanong ba kita? Mag-asawa kaming nag-uusap. Bakit lagi kang sumisingit? Natatakot lang akong magkamali ka ng isip, President Cheng. Napakabait mo naman talaga. Fan Yao, tama na. Pagkatapos mong magpasikat sa hotel, pag-uwi mo, nagsisimula ka na naman. Ako ba ang gustong maging ganito? Sige na, President Cheng. Sino ba namang siya ang asawa mo?
Ako na assistant lang, ayos lang kahit maagrabyado. Asawa ko siya, so what? Iyon, ay hindi dahilan para maghari-harian siya sa iyo. Magdiborsyo na tayo, Cheng Yuan. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, diborsyo, dahil lang sa ganitong kaliit na bagay. Makikipagdiborsyo ka sa akin. Sa tingin mo maliit na bagay ito. Walang nangyari sa amin ni Yiyi. Baguhan pa lang siya sa trabaho. Inaalagaan ko lang siya ng kaunti. Ano ang mali roon? Ayoko sa lalaking akin, na nag-aalaga ng ibang babae, nadudumihan ako. Sige, gusto mong makipagdiborsyo di ba? Kung ganoon, umalis ka nang walang dala. Ang pera ko, ang bahay ko, walang kinalaman sa iyo. Kapag iniwan mo ako, hangin na lang ang kakainin mo. Galit siyang tumawag sa abogado. At pinagawa ang divorce agreement. Mabilis na naipadala ang divorce agreement. Nakita ni Cheng Yuan na pumirma ako. At walang pag-aalinlangan din siyang pumirma. Ate Fan Yao, kapag hiwalay ka na kay President Cheng, baka kahit pagkain ay hindi mo na mabili. Itinuro ko ang pinto, lumayas ka rito. Bakit mo ako pinapalayas? Hindi naman ako pinapalayas ni President Cheng. Hindi pa kami kumukuha ni Cheng Yuan ng divorce certificate. Kaya ako pa rin ang babaeng may-ari ng bahay na ito. Lumayas ka rito. Narinig mo ba? Biglang niyakap ni Cheng Yuan si Meng Zuzhu. Akin ang bahay na ito. Kung may lalayas, ikaw iyon. Tinawag niya ang mga kasambahay. At ipinatapon ang mga gamit ko. Pati mga bag at lahat. Nakatambak ang mga gamit ko sa pintuan. Parang maliit na bundok. Kalmado kong binuksan ang phone ko. At nagpadala ng mensahe sa isang group chat. Mga uncle, diborsyado na ako. At pinalayas pa ako ni Cheng Yuan sa bahay. Agad na nagkagulo ang group chat. Sunod-sunod na bumaha ang mga mensahe. Tong si Cheng Yuan, naglakas loob siyang tratuhin ng ganito ang mahal nating pamangkin. Mukhang matagal na siyang masyadong komportable. At nakalimutan na niya kung sino siya. Kung paano natin siya itinulak pataas noon. Noon din natin siya maibababa ngayon. Naglakas loob siyang tratuhin ng ganito si Yao Yao. Mukhang sawa na siya sa buhay. Tumigil na kayo sa ingay. Kumilos na agad. Bakit hindi ka pa umaalis? Hindi mo ba kayang bitawan? Pagkatapos nito, huwag nang sabihing titira ka rito. Kahit ang makita lang ulit ang ganito kalaki. At ganito kaluhong villa ay mahirap na para sa iyo. Habang tuwang-tuwa siya sa kasawian ko. At hindi mapigilan ang saya. May mga sasakyang papunta rito. Nang makita ang mga sasakyan, na huminto sa harap ng villa, natigilan sina Cheng Yuan at Meng Zuzhu.